Ngayong buwan ng wika, ipinapaalala sa atin ang pagsasanay sa tamang paggamit ng wikang Filipino. Marami pa rin daw kasing nahihilig sa paggamit ng Jejemon, maski sa loob ng eskwelahan. May report si Tina Panganiban Perez. Ang estudyanteng si James, aminadong gumagamit ng Jejemon. Anong pangalan mo? James Saret po. I-spell mo nga yun in Jejemon. J4M3Z. Nakasanayan na raw niyang gamitin ang Jejemon sa pagte-text, sa social media at kahit sa assignment at exam sa paaralan. Pero ngayon, lalo na ngayon, buwan ng wika, hindi mo ba susubukang tamang pagbaybay yung gawin? Hindi po. Nasanay na rin sa Jejemon texting si Aliyah, kaya pati sa mga gawain sa paaralan, nagagamit niya ito. Bakit ka nasanay sa Jejemon? Kasi nakakatamad po mag-text sa text po na complete, maintindihan naman po niya yung pag-text na Jejemon. Kwento ni na James at Aliyah, tinatama naman daw ng kanilang mga guro ang Jejemon spelling nila sa assignments at exams. Dini-discourage natin ito, hindi natin encourage yung paggamit ng Jejemon. Sa kadahilanan na kailangan talaga i-develop muna natin ang formal and proper communication skills. Pinapayagan naman ng Department of Education ang paggamit sa mother tongue o ang wikang kinagisnan ng bata. Kakampi rito ng DepEd ang Komisyon sa Wikang Filipino. Hinihikayat ng Komisyon ng Wikang Filipino ang mga gurong gamitin ang tamang baybay o spelling ng mga salita sa kanilang pagtuturo, lalo na sa mga batang-batang estudyante. Mas madali raw kasing matututong magbasa ang mga bata at makakatulong din daw ito para maiangat ang ating wika. Kapag nasanay ang bata na mali ang kanilang ginagamit na spelling ay hindi natin maitataas yung antas ng wika natin. Napakahirap na nung baguhin. Parang mawawala kasi kapag mali-mali ang mga spelling natin, mawawala yung ganda ng wika. Dagdag pa ng komisyon, mapabuan man ang wika o hindi, dapat lagi nating pahalagahan at paunlarin ang ating wika. At huwag lang natin itong gamitin sa konversasyon dahil ang adhikain ng KWF, ang Filipino ay maging wika ng karunungan. Tina Panganiban Perez, GMA News.